Magsishare lang ako sa inyo guys, baka kasi may katulad rin sa inyo na case dito sa nangyari sa aking Shih Tzu na si Bokjo. Ito yung aso namin na pinakauna naming naging aso na Shih Tzu. Magsi 7 years old na itong si Bokjo. Si Bokjo kasi, napansin ko noong bago pa lang nagpahawalay ako ng baby, nagkaroon siya ng parang maliit na bukol sa kanyang dede at hindi ko pinansin, akala ko kasi gatas na tumigas lang. Tapos bandang huli, napansin ko na kahit di na siya nagpapadede, ay mayroon pa ring matigas sa kanyang dede. So inisip ko baka naman ay ugat. Pero nung ginupitan ko si Bokjo, napansin ko na parang medyo lumaki yung bukol niya sa dede. Kaya siya ay aking pinakonsulta sa vet, pero online lang. Sinend ko yung picture niya para makita kung anong klase yung dede, ay yung bukol dun sa kanyang dede. At sinabi nung vet na baka daw yun ay mammary tumor. At kapag ganon ay kailangan yun na i-opera, kailangan i-surgery at tanggalin yung bukol ni Bokjo. So dadalahin ko siya sa vet para mapacheck up ko siya at malaman kung ano yon. Si Bokjo po kasi hindi naman nagpapakita ng senyales na siya ay nasasaktan o iniinda niya yung bukol. Kumbaga ako na rin lang ang na hindi naman siya dating ganon, kaya inisip ko na baka mamaya ay kailangan tanggalin yung bukol. Kasi hindi naman nung nag-search ako, hindi naman, may mga aso talaga na merong nagkakabukol pero hindi iniinda nung aso. Kumbaga hindi siya nagpapakita ng senyales na masakit yung bukol. Yung kay Bokjo kasi medyo matigas na pero gumagalaw naman, kumbaga nakalutang yung bukol ni Bokjo. At nung pinakonsulta ko sa online, pinakita ko yung picture ni Bokjo, pinakita ko yung klase ng bukol doon sa dede. Siyempre, hindi man naman sobrang laki pa, pero siyempre tayo ay alerto din sa ating mga alaga kung ano yung mga tumutubo, kung ano yung mga nangyayari. Sinabi nung vet na kung yun ay mammary tumor, kailangan inyong surgery at ang pwedeng magastos doon, ang operasyon ata ay parang mahigit na 10K. Kailangan mo nang CBC bago i-opera. Tapos syempre bago mo kailangan ipakonsulta mo muna, i-check up muna yung aso. May bayad yun na parang 500 ata ang check up. Depende siguro sa vet na pagdadalhan ninyo. Pero doon sa napagtanungan ko, 500 ang check up. Tapos ipapa-CBC na 800. At ang operasyon ay parang 8 to 10K. Depende pa ata yun kung yung bukol ay malignant. Pag ata ganon na malignant ay kailangang chemotherapy yung aso. So sana hindi naman ganon kasi kawawa din naman yung aso. Sana simpleng operasyon para pag natanggal yung bukol ay okay na si Bokjo. Kahit gamot lang tsaka vitamins, kasi pag ikikemo pa, marami pang gagawin sa kanya. So sana ay kumbaga ay simple lang yung gawing operasyon sa kanya. Although kahit may bukol siya, medyo maliit pa naman at gusto ko ngang maagapan kung ano ba yung tumubo sa dede ni Bokjo. Yun daw palang bukol sa dede o yung mammary tumor ay nakukuha sa lifestyle o yung mga pagkain niya, kung matakaw kumain, o sa edad na rin, at meron ding genetics. Siguro yung case ni Bokjo ay genetics kasi si Bokjo naman sa pagkain hindi naman ito matakaw Mapili nga siya sa pagkain, tapos hindi siya yung tipo ng aso na kahit ano na lang ibigay mo ay kakainin. Talagang picky eater itong si Bokjo. At yun, maghihintay lang ako na magkaroon ako ng budget at dadaling ko si Bokjo sa vet para maoperahan. At ito naman ibang kong mga aso. Ito pa lang si Maxie, ang kulay itim na aso na yan. Hindi pa yan nagbubuntis. Ayaw ko pa kasing pa-stud kasi medyo dumadami yung aso namin. At saka dahil din kay Tokyo. Si Tokyo kasi yung husky namin, medyo hyper yun. At iniisip ko rin na baka
pag nagkaroon siya ng baby, baka awayin siya ni Tokyo. Kailangan din palang ipabuntis natin yung ating alagang aso kasi nagkakaroon din sila ng sakit sa matres kung hindi agad magbubuntis. Kaya yan si Maxi, maghihintay lang tayo ng tamang panahon para pagbuntisin ko din. Pagbubuntisin ko rin yun kahit isang beses lang. Ito naman si Molly, yung kalapit niyang aso na medyo kulay puti. Nakapag-anak naman na yan. At nakatatlong beses na siyang magkaroon ng anak. So, okay na yon. Hindi ko na siya pagbubuntisin para malayo naman siya sa... Kasi nakakaawa pag medyo dumadami yung anak ng mga aso natin, nagiging losyang. Kaya okay na yun, nakatatlong anak na si Molly. Si Maxi naman yung ipapatry natin na magkaroon ng anak. Yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video ko today. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe my YouTube channel. And kung nagustuhan nyo ang video ko for today, please like and share naman. At pindutin nyo rin yung bell all para notified kayo sa lahat ng mga susunod ko pang mga videos. Thank you for watching! And comment down below na lang kung ano pa ang mga gusto nyong topic sa susunod ko pang mga videos.